Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig. Ako nga pala si Angie. Tawag sa akin ng mga malalapit kong kaibigan. Pero sa bahay, ang tawag sa akin ay Nene. Dating batang yagit na naging single nanay at ngayon isang nilulumot na OFW dito sa gitnang silangan. Mahilig rin po akong makinig ng mga horror narration. Halos lahat yata ng mga sikat at batikan sa larangan ng horror ay nasubscribe ko na sa sobrang pagkahumaling ko sa mga istoryang kababalaghan. Napaisip tuloy ako, paano kung isulat ko rin ang karanasan ko patungkol sa aswang. Medyo kakaiba to sa lahat ng aking mga napakinggan. Pero nais ko lamang ding ibahagi sana ang parte ng kabataan ko na nakaranas ng kababalaghan tungkol sa mga aswang. Tubong Iloilo po ako. Medyo liblib ang sityo kung saan kinamulatan ko talaga ay usapin kong hindi aswang. Mga elemento. Taong 1997 ito nangyari sa pagkakatanda ko. Naging malapit ako sa aking mamang Lumoy, ina ng aking ama at kilalang mananaihop sa lugar namin. At ito rin marahil ang dahilan kung bakit naranasan ko ang nakakatakot na pangyayaring magpasa hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malilimutan. "Ne, saan ka ba? Naku batang ito, bilhan mo muna ako ng tuba at ako'y hindi makakatulog mamaya kung hindi ako makakainom. Anong oras na? Gagabihin ka mamaya. Pagpasensya mo na ako hindi na kasi kaya ng mamang mo ang malayong lakaran." "Ayos lang po mang. Alam ko naman po na hindi na kayo pwedeng maglakad ng malayo. Saka sanay na po ako doon. Pahingi na lang po ng 2 piso. "O siya, sige ito. May 5 ako rito. Baon mo na ito para bukas ha." Sa tuwing hapon pagdating ko pa lamang galing eskwela, galon na agad ng tuba ang bumubungad sa akin. Naging kaalalay ako ng mamang Lumoy dahil medyo hirap na ito sa paglalakad. Naging hilig nito ang pag-iinom ng tuba. Ayon pa sa kanya, yun daw ang nagbibigay bitamina sa katawan niya. Hindi ko alam kung paanong naging kalakasan ni mamang Lumoy ang pag-iinom ng nakalalasing na likidong ito, gayong hindi naman kaaya-aya ang lasa. Bali ang kwentong ito ay hindi talaga direktang istorya lamang na patungkol sa akin, ngunit ito'y kwento ng aking buong pamilya. Nasa edad 15 ako nung mga panahong ito. Maaga kasing nawala ang papang Pranses, kung kaya't ako na nakakasama ni mamang ko sa mumunting kubo na pinagawa pa ng tatay ko noong bago pa ito nagkaroon ng bukod na pamilya. Dahil nga maagang nabiyuda si mamang Lumoy, kung kaya't ako ang naging alalay niya. Sa kanya ko naranasan ng lahat ng katatakutan. Hindi ko rin mawari kung talaga bang totoo ang sinasabi niyang may gabay daw siyang isang agta. Sa hindi nakakaalam ng agta, uri daw ito ng kapre na medyo may kaliitan. Medyo may katangi ang mabagsik pa sa karaniwang kapre. Hindi rin ito maitim. Anime kawangis daw ito ng tao pero may mapupulang mga mata, matutulis na tainga, at ang mas nakakatakot ay yung mga ngipin nitong para daw sa isang pirana. Halos gabi-gabi, naiisip kong may kaaway ang lola ko dahil lagi itong nagsasalita ng paggalit. Malimit pa niyang sinasabi, "Hindi ka yawa ka. Perdi ka man imo nga pagkaagta. Balan hindi ka kaigo. Masulod ka gid. Guwa to, guwa, layas, udas, barabas. Didto ka sa puno ng dapdap." Kuminsan ay hindi ko rin talaga maiwasang matawa, lalo pa kung si mamang Lumoy ay magsalita ng hindi ko naiintindihan. Para bang lingwahe ng mga sinaunang tao. Siya nga pala, may dugong purong babaylan ang mamang Lumoy ko. Batigang mananaihop sa lugar namin, yung manggagamot na gumagamit ng luya pag nanggagamot. Akala ko nga'y ginagawa niya ang luya bilang mikropono sa tuwing tinatawag niya ang nakabati sa taong ginagamot niya. Minsan manghihilot, lalo pa sa mga buntis sa lugar namin. Ang kagandahan pa'y marunong din si mamang Lumoy magpaanak ko sa madaling salita ay kumadrona. Sa kabilang banda, kinikilalang isa sa mga magagaling na mananaihop si mamang Lumoy
doon sa lugar namin. Ngunit dala ng parang hindi siyang taong kahit anong galing sa ginagawa ay hindi nagyayabang, lalo pa sa parting kay dami ng mga humahanga sa kanyang gawa. Para kasi sa kanya, ang panggagamot niya'y gawa iyon ng agta na kung saan ito daw ang nagdidikta ng mga gagawin. Saka siguro dahil na rin sa nananalaytay na dugo ng isang babaylan, kung kaya masasabi ko talagang may kakaibang galing ang Mamang Lumoy ko. Ngunit nang dahil sa katangiang taglay niya, naging daan ito upang magkaroon ng espasyo sa pagitan nila ng nag-iisa niyang anak, ang Tatay Pedro ko. Malaki ang naging galit ng ama ko dahil naturingan daw manggagamot si Mamang Lumoy, pero ang sarili niyang asawa'y hindi niya kayang gamutin. "Binilhan mo na naman ng tuba ang mamang mo. Alam kong malapit ka sa kanya pero anak, ano man ang nakikita mo, saan ay hindi mo madala sa paglaki mo. Mahirap na." "Bakit tay? May problema po ba? Sa kahanga nga po ako kay mamang eh. Paglaki ko gusto kong maging kagaya niya." "Yan ang hindi ako makakapayag. Mag-aral ka ng husto at pag nakatapos ka, sigurado akong makakahanap ka ng matinong trabaho. Hindi ka gagaya sa lola mo." Nakita kong nalungkot si Tatay Pedro dahil sa naging tugon ko sa kanya. Ganun pa man, sobrang iniidolo ko si Mamang Lumoy, lalo pat buhay na saksi ako sa lahat ng pinagdaanan ni Mamang Lumoy. Mula doon sa panggagamot niya sa batang nilayasan ng espiritu, ang lalaking kinain ng aswang atay, yung kinulam, mga nanuno, maging yung mga naingkanto. Pero ang sobrang nagtatak sa utak ko ay yung pag-aswang ng ninang ko sa nanay kong buntis. Ito'y nakwento lamang din ni Mamang Lumoy sa akin, pero kung totoo mang aswang nga ang ninang ko, ay yaan ang hinanapan ko ng patunay. Kung bakit isang aswang pero naging ninang ko. Alam kong may magtataas ng kilay sa mga makikinig, kaya para lubos na maintindihan, maaari nyo bang pakinggan hanggang dulo? Ayon sa kwento ni Mamang Lumoy, medyo maaga daw kasing nag-asawa ang aking inay. Sa edad na 14, nagkaroon na ito ng anak na kinulang sa buwan. Tapos sinundan ko na kinulang daw ako sa araw. Sobrang late ko kasi nung pinagbubuntis ako. Ang kagandahan lamang, naging alaga raw ni Mamang Lumoy ang nanay ko, kung kaya't lumaki kami ng nganga ay gamot sa sakit ng tiyan. Doon ko lang din talaga naranasan, nangunguyain muna ang pinaghalong sangkap ng nganga bago i-aplas ang katas. Siyempre kasama na ang laway doon, sa parting masakit ito ginagamot. Saka sobrang higpit ng Mamang Lumoy sa nanay ko kapag buntis ito. Lahat ng bawal, lahat ng mga gagawin, ultimo utot ng nanay ko, alam ni Mamang Lumoy kung ano ang ibig sabihin. Yun nga lamang ipagkaminsan, hindi talaga kumbinsido si Tatay Pedro ko na may mga ganoong gawain ng ina niya. Ang sabi pa ng aking ama, dala lamang daw ng matinding pagdadalamhati ni Mamang Lumoy kung kaya't may kakaiba itong nagagawa. Samahan pa ng lasing ito kung kaya't kung ano-ano ang nakikita ng matanda, na para sa ama ko, hindi ka panipaniwala ang ginagawa ni Mamang, kahit pa nga marami ang nagpapatunay. Ang kaso'y ayaw ng tatay ko na sabihing manggagamot ang ina niya. Kahit ano pa ang gawin ng Mamang Lumoy nyo, abay hindi ko talaga paniniwalaan. Sino bang utu-utu ang maniniwala sa nakakagaling na sarili niyang asawa hindi niya kayang pagalingin? Bulag ka ba, itay? Ang dami na ng mga taga-sityo natin ang nagsasabi na magaling nga raw si Mamang, tapos ganyan po kayo sa kanya. Ano man po ang dahilan nyo, bahala kayo. Basta ako naniniwala ako na magaling ang Mamang Lumoy ko. Ganun pa man, kahit pinag-iisipan ng masama ng ama ko si Mamang Lumoy, hindi ito naging hadlang para hindi niya maalagaan si Nanay Susan. Lagi nitong inuuna ang kapakanan at kaligtasan namin kaysa iba. Sa kabila ng lahat ng masasamang salita ni tatay, kay Mamang Lumoy, marami pa rin ang mga nagpapagamot dahil sa natatanging abilidad nga nito. Isang tingin, isang himas nga lamang sa tao, nalalaman niya na kaagad kung ito ba'y kailangan ng doktor o di kay kailangan ng espiritual na panggagamot. Nabibilib halos lahat ng mga naging pasyente ni Mamang Lumoy.
Hindi lang dahil sa kagalingan nito, kundi sa natatandaan ko, hindi talaga ito nagpapabayad sa mga ginagamot niya. Depende lamang yan kung may hihingin na pag-aalay, pero hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang gabay na agta. Sa lahat ng tao sa lugar natin, nabubukod tangi ka tay na kontra sa ginagawa ni Mamang Lumoy. Bakit tay? Ipaliwanag mo naman po sa akin para maintindihan ko. Komplikadong usapin ito, anak. Masyado ka pang bata para magkaroon din ng maling pag-iisip. Dahil sa nakikita mo, ang tama mong gawin, alalayan mo ang nanay mo at ang kapatid mo. At sana, huwag mong masyadong hinahangaan ang mga bagay na hindi naman dapat. Nakakalungkot lamang sa parteng ayaw talagang maniwala ng aking ama. Hindi ko alam kung ano ang kailangan niyang makita para maniwala sa lahat ng ginagawa ni Mamang Lumoy. Ayon pa nga sa kanya, niloloko lamang namin ang aming mga sarili sa paniniwalang nakakagaling talaga si Mamang. May mga pagkakataon pang nagagalit siya kasi kung minsan ito ba lamang ang binabayad ng iba dahil alam nilang ang Mamang Lumoy ay lasinggera o di kaya nilikit na tabako na may kasamang bunga, apog at buyo, mga sangkap ng nganga. Iilan din siguro sa rason na to kung bakit may namumuong galit sa puso ni Tatay Pedro dahil ayon pa nga sa kanya, niloloko lamang doon ni Mamang Lumoy ang sarili sa mga bagay na hindi kasiya-siya. Lumipas sa mga buwan nang biglang nagdalang tao ulit ang Nanay Susan sa hindi inaasahang pangyayari. Nagintaan ito upang mabuksan ang kaisipan ng aking amang na hindi bilib kay Mamang Lumoy. Kay bilis umusad ng mga araw hanggang sa dumating na ang kabuwanan ni Nanay Susan. Isang hapon kahit mahirap para sa aking nanay ang maglako ng mga kakanin na siya rin namang ginagawa namin para makatulong kay Tatay Pedro sa paghahanap buhay. Sinisikap ni nanay na maglakad. Ayon kasi sa kanya, malaking bagay iyon hindi lamang para sa kung ano ang kikitain namin kundi para na rin sa kanyang pinagbubuntis. Siyempre kasama ako, taga-alalay ng dala ni Nanay Susan. Mabigat ba ne? Pasensya ka na anak ha. Hayaan mo ilang araw na lang lalabas na tong kapatid mo. Babalik din tayo sa ayos. May awa ang Diyos anak. Naku nay, kaya buntis ka o hindi ginagawa ko naman talaga ito eh. Masaya ako na natutulungan ko kayo ni tatay. Kaya wag na ho kayong mag-alala, kaya ko po ito. Habang naglalakad, nakasalubong namin ang ninang ko na may bitbit din na supot. Ang sabi, idadaan niya daw iyon sa bahay kasi ang sabi pa niya, ibibigay daw sa akin bilang pasalubong. Galing daw iyon sa ninong kong kararating lamang galing Cebu. Siyempre dahil sa bata pa ako noon, tuwang-tuwa ako habang nagpapasalamat sa ninang. Ang pangalan nga pala ng ninang ko ay Ninang Terry. Mataba na para bang lumba-lumba kung lumalakad sa daan. Pasensya na po sa mga salita, pero ganoon po talaga ang akin ninang. At ang masama pa yung amoy niya na para bang galing sa imbornal. Hindi ko mawari kung saan siya bumibili ng pabango, pero dahil bata pa ako, napupuna ko talaga ang mga bagay na hindi dapat. Lalo na't maging ang aura nitong parang laging walang ligo. Napatingin sa akin si nanay. Anyway may nais sabihin pero hindi ito nagsalita dahil kaharap namin si Ninang Terry na animoy nakangisi pa. Ngingiti rin sana ako bilang pasasalamat. Ang kaso'y nakita ko kasi ang purong itim ng ngipin niya kung kaya't nagkibit balikat na lamang ako at humawak sa kamay ni nanay habang hawak ko sa isa kong kamay ang bilaong nakapatong sa aking ulo. Naalarma naman ng nanay kung kaya't siya na mismo ang humingi ng paumanhin at nagpasalamat na lamang rin. Ayos lang iyon. Pag may oras ka punta kayo sa bahay magpapakatay kami ng baboy sa susunod na araw. Anong gusto mong parting ihanda? Huwag ka nang mahiya sa akin. Halos lahat naman ng mga kabaryo natin ay nabibigyan ko ng parte. Ito lang talagang inaanak ko. Ang minsan ko lang naaabutan. Hindi naman kasi ito napapasyal sa bahay ko. Gusto ko nga lagi sanang dalawin kaso laging abala ang ninang mo sa tindahan. Abay buntis pala si nanay mo. Kung papala rin sana, lalaki para maging ninang ako ulit. O siya sige paano, mauuna na ako. Salamat po ninang.
Siya nga po pala, hindi po ako nakakapunta sa bahay mo kasi malayo, saka marami pa pong alagang aso. Sila kasi ang bantay ng lugar pero hindi naman sila nangangagat. O siya, sige na at palubog na ang araw. Umuwi na kayo. Alalayan mo mabuti ang nanay mo. Hindi na gaanong nagsalita si nanay dahil kapansin-pansin ng biglaang pag-iba ng ekspresyon ng mukha ni Ninang Terry. Malagkit ang tingin nito sa amin ni nanay, samantalang ang nanay ko naman ay nakayuko lamang na para bang nahihiya sa kaharap. Maya-maya pa sa hindi inaasahan ni nanay ang biglaang paghimas ni Ninang sa kanyang tiyan. Napatras ang nanay ko dahil nakaramdam ito ng biglaang din pagsipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Akmang magsasalita sana si Ninang Terry nang bigla namang tinabig ni Nanay Susan ang kanyang kamay, sabay bigkas ng katagang, "Puwera usog, ikaw talaga Terry ang hilig mo sa mga buntis. Magpabuntis ka na kasi nang sa susunod meron ka ding kakargahin. Naku, ilang taon na rin kayo ni Paring Tonyo. Hanggang ngayon hindi pa rin kayo nagkakababy. Huwag puro negosyo, anak-anak din pag may oras." Napahalakhak naman si Ninang Terry sa mga sinabi ni nanay. Animoy sumimangot ito nang marinig ang paulit-ulit na kataga ni Nanay Susan. Batid nitong may takot sa kanyang kaharap, lalo pat mababakas sa pananalita nito na animoy nanginginig pa ang boses. "Puwera usog, puwera tuyaw, puwera bati, puwera aswang." Habang nagsasalita ng mga katagang yon si Nanay Susan, ay siya namang pag-alis ng ninang ko nang walang paalam. Padabog pa ito na para bang naiinis sa ginagawa ng aking inay. Sinundan na lamang namin ito ng tingin at umalis na lamang din sa lugar habang nagsisisigaw ng aming mga panindang kakanin. Magdidilim na nang nakauwi kami. Medyo pagod ako sa paglalakad pero pinili pa rin ni Nanay Susan ang dumaan kami sa bahay ni Mamang Lumoy. Ayon dito hihingi sana kami ng luyang pamproteksyon sa aswang na humipo sa kanyang tiyan. Nasa bungad pa lamang kami ng bahay ni Mamang Lumoy nang salubungin kami ng matanda habang bitbit niya ang galong iuutos pa lamang sa akin. Dating gawi, bibili ako ng tuba niya, ngumiti si Mamang Lumoy habang sinasabing dalian ko't paggabi na. Humingi naman ito ng pasensya sa amin ni nanay. Habang iniaabot nito ang galon ay biglang kumunot ang noo ng matanda. Animoy-amoy ako at ang Nanay Susan. Ang tapang talaga ng amoy ni Terry. Nag-iiwan pa talaga ng bakas. "Susan, nakalimutan mo ang mga binilin ko sa iyo. Ilang araw magmula ngayon at ilalabas mo na ang anak mo. Ayaw ko na makompromiso sa asubang na yan. Abay, nakuha niya na to si Nene at sana yung pinagbubuntis mo iiwas mo na sa kanya. Baka mamaya iba na ang gagawin yan. Kahit sabihin natin kinokontrol niya ang sarili niya, aswang pa rin siya't hayok sa laman. Saka isa pa, itong asawa mo, imbis na umalalay dahil sa kalagayan mo, parang hindi naman nakakaintindi. Ibang usapan ngayon. Kung sa susunod ay magiging hadlang pa rin yan sa mga ginagawa ko sa inyo, nako, pwede naman kamong pumunta sa doktor. Magpapagod pa ba tayo kung kaya lang din naman doon? Bahala na kayo at ako'y matanda na para isipin ko pa ito." Maikling pagpapaliwanag lamang kung bakit naging ninang ko si Terry. Ayon kay Nanay Susan, ipinanganak kasi ako noong bata pa ako at sobrang sakitin. Sinukuan ng doktor kasi ang sabi, may polio daw ako sa edad na 4 na taon. Hindi nakakapaglakad at hindi nakapagsasalita. Dagdagan pa ng tatay kung ayaw talagang maniwala kay Mamang Lumoy. Kaya tuloy, huli na nang madiskubre ni Mamang Lumoy na inuunti-unti ako ng aswang. Naging malakas lang daw ako dahil sa mga sikretong pagsasagawa ng ritual ni Mamang Lumoy. Lahat ng santo'y tinatawag ni Mamang Lumoy para lamang gumaling ako at mahuli ang aswang. Mula noong natukoy ni Mamang Lumoy kung sino ang aswang ay siya ding paglatag nito ng isang kasunduan. Ayon pang araw kay Ninang Terry, para walang gulo, oras na binyagan ako, si Ninang Terry ang hahawak pero hindi sa pare o pastor. Mahaba't masyadong komplikado ang paglahad sa akin, kaya sa maikling salita, patagong bininyagan ako sa harapan ng anito na pinaniniwalaan ni Ninang Terry bago pa man ako bininyagan muli sa mismong simbahan.
Sa pagpapatuloy ng kwento, hindi na kumibo si Nanay Susan at sumang-ayon na lamang sa sinabi ni Mamang Lumoy. Isa sa naging problema yung tatay ko sa lahat ng bagay, pero ang masaklap, wala rin naman itong pera para ipagamot kami sa kung sino mang doktor. Samantalang kung si Mamang Lumoy ay libre lamang, mabisa pa. Dahil nakaranas na si Nanay Susan ng bagsik ng aswang, kung kaya't naalarma na siya nang mapansin ding ibang intensyon ni Ninang Terry noong bigla ang hinimas nito ang tiyan ng nanay ko. Inilahad ni nanay ang nangyari, lalo na sa parting hindi niya napigil ang ginawa ni Ninang Terry. Bigla na lang po kasi Mamang Lumoy. Saka nahabla ko naman ang kaso, parang may kakaibang sipa akong naramdaman kanina. Parang sumipa ang bata sa tiyan mo. Nako, oras na mangyari pa naman yan sa apo ko. Titigbasin ko talaga ang ulo ng aswang na yan. May oras din yan sa akin. Biglang nagalit naman si Mamang Lumoy, lalo pat ayon sa kanya, posibleng minarkahan di umanuwang sanggol. Sa simpleng paghipo ng isang aswang, nakakasiguro si Mamang Lumoy manggagambala na naman ito. Pinagpahinga muna ng matanda ang nanay ko. Ayon kasi sa kanya, kailangan niya munang masuri si Nanay Susan nang sa ganoon ay matiyak ang kaligtasan ng bata sa sinapupunan nito. Samantala, nagpaalam na akong umalis para bumili ng tuba. Bago pa man ako pinahintulutan ni Mamang Lumoy, tinalian niya muna ako ng karmen sa gilid ng damit. Ayon pa sa kanya makokontra nito ano man ang negatibong aura na lumukob sa akin. Lalabas na sana ako nang bigla ang naalala ni Nanay Susan ang supot na pasalubong daw ni Ninong Tonyo. Imbes na sana merienda daw yon, hindi pumayag si Mamang Lumoy na kainin ang nasabing pasalubong. Ne, ang supot na binigay ng ninang mo, patingnan mo muna kay Mamang, baka mamaya may kung anong inihalo dyan ng aswang na yon. Saka ilang taong hindi naman nagbibigay ng pasalubong ng pagkain ng Ninong Tonyo mo. Diba? Kung hindi sando, damit, o di kaya mga ipit sa buhok. Tapos ngayon binigyan kanya ng pagkain. Walang susubo o kakain nang ibinigay niya. Baka mamaya may kung anong timpla siyang ginawa sa pagkain na yan. Mahirap na. Segunda naman ni Mamang Lumoy. Kinuha ito ni Mamang Lumoy at tinawag ang kanyang alagang aso. Binuksan ng matanda ang supot at inilapag niya ito sa gilid ng aso. Sa kasamaang palad, inamoy-amoy lamang iyon ng hayop na para bang inaalam kung pagkain nga ba. Naduwal pa ang aso na para bang may naamoy na hindi niya nagustuhan. Napailing si Mamang Lumoy. Gusto niya sanang sugurin si Ninang Terry pero pinigilan ni nanay. Pinakalma niya ito samantalang ako naman ay umalis na. Iniisip ko rin kasi na baka pati ako madami pa sa init ng ulo ni Mamang. Ilang minuto nang bumalik ako, bitbit ang dalawang kakang niyog at galon ng tuba. May nadaanan kasi ako nangongopera sa lugar. At para may mauwi nang hingi ako ng panggata, iniisip ko na masarap iyon sa kakaning niluluto ni Nanay Susan. Habang inaayos ko ang mga dala, hindi ko maiubasang magtaka kung bakit parang may mabaho sa paligid. Parang may sinunog na goma na may halong kamangyan at mga tuyong dahon. Nasa loob pa ng bahay ni Mamang Lumoy si Nanay Susan. Ayon kasi kay Mamang, dahil sa nangyari, nagmungkahi ito na hindi na muna uuwi ng bahay ang nanay ko. Mananatili na muna iyon sa bahay ni Mamang. Naku paano naman si tatay, Mang? Iiwan na lamang namin muna sa bahay. Saka parang ang hirap kung wala si ni nanay sa bahay. Pero di bali na, kung ikakaligtas din naman ng bata at ni nanay. Sigit kami na muna sa bahay. Huwag kang mag-alala, Nay. Pupunta naman kami dito sa umaga. Ayos din sana kung dito kami matutulog sa gabi kaso sa liit ng espasyo ng bahay ni Mamang, siguradong hindi tayo kakasya. Yun pa naman sanang importante ang gabi. Maganda naman ang plano ni Mamang kaso sigurado ako na hindi papayag ang tatay mo, ne. Mang, pagpasensyahan mo na sana ang asawa ko, ha. Mapapasaan ba't magbabago din ang utak nun? Napangiti si Mamang Lumoy. Alam niyang iniisip ko lamang ang magiging sitwasyon kung sakaling wala si nanay sa pamamahay namin. Sa kabilang banda, alam ko naman na maging si tatay ay naalarma,
Lalo pat kung sakaling malaman nito kung ano ang dahilan at kung ano ang nangyari sa amin ni Nanay Susan. Padilim na ng oras na yon, magpapaalam sana ako para umuwi. Ang kaso lamang, saglit lamang ang lumipas at dumating din si Tatay Pedro. Dala niya ang ate kong si Ate Carla. Kinausap naman ni Mamang Lumoy si Tatay, ngunit hindi iyon pumayag sa kagustuhan ng matanda. Nagtaas pa nga ito ng boses habang idinidiin ng mga kataga na walang aswang. Inaayos niya ang gamit ng nanay ko dahil uuwi na niya ito, maging ako. Ngunit dahil sa uuwi naman si nanay, napagpasyaan ko na hindi umuwi. Sinamahan ko na lamang si Mamang. Dadating ang araw na yung katigasan ng ulo mo ang ikakasama ng pamilya mo. Ano bang masama kung dumito na muna ang iyong asawa? Kung gusto mo, dito na muna kayo hanggang sa mailabas ang sanggol. Saka kung ayaw mong maniwala, huwag mo nang idamay ang pamilya mo. Diyos ko, nakikita mo na ngang hindi maayos ang kalagayan ng asawa mo. Ganyan ka pa. Kung ano man yan, Mang, pakiusap. Hayaan mo na lang ako sa pamilya ko. Alam ko kung anong ginagawa ko. Nalungkot man si Mamang Lumoy, pero wala na rin naman siyang nagawa kundi ang pagbigyan ng kagustuhan ni Tatay Pedro. Kahit kasi anong paliwanag niya at paglalatag ng mga bagay patungkol sa mga nangyayari, parang wala lang din namang naririnig ang aking ama. Bago pa man tuluyang umalis si Tatay Pedro kasama si Nanay, nakapagbitiw ang matanda ng masakit na salita, ngunit padiin na sinasabi ni Tatay. Nakabaliwan ko maniniwala sa mga nilalang na hindi naman nakikita. Nilatag niya pa na kung paano maging isang aswang ang isang tao na halos araw-araw nag-iikot ito sa baryo namin para mamigay ng karne kapag may sobrang pinapakatay na baboy. Dagdag pa ni Tatay Pedro na hindi magandang mambintang nang wala namang sapat na ebidensya o di kaya kung pagbabasehan lamang ang nangyari sa akin. Para sabihing asubang si Nanang Terry, ang babaw daw ng dahilan na yon. Dagdag pa kasi ni Tatay na hindi dahil kay Mamang Lumoy ang paggaling ko kung hindi sa isang doktor. Ano man ang sasabihin mo, Mang, wala na akong pakikinggan. Kaya hanggat may respeto pa akong natitira dahil sa ina kita, pakiusap, pabayaan mo na lamang kami ng asawa ko. Wala na rin namang nagawa si Mamang Lumoy, kundi ang sumunod na lamang kay Tatay Pedro. Napapailing na lang si Mamang Lumoy habang sinusundan na lamang ng tingin ng paglayo ng pamilya ko. Hindi ako sumamang umuwi dahil walang makakasama si Mamang Lumoy. Nagayos na lamang kaming dalawa ni Mamang upang makapagpahinga na. Habang nakahiga, hindi ko maiwasang magtanong kay Mamang Lumoy bakit si Tatay Pedro ay bulag. Bakit ayaw nitong maniwala samantalang kay daming nilatag ng mga patunay. Noong una'y ayaw pa akong kibuin ni Mamang Lumoy. Tanging mga buntong hininga niya na lamang ang aking naririnig. Pero dahil makulit ako at lahat na lamang ay gusto kong malaman, kaya napilitan din siyang maghayag. Ramdam ko ang pagkaasar sa akin ni Mamang. Hindi niya natiis at naisagot niya na lamang. Baka may tampo lang ang tatay mo sa akin o di kaya ayaw niya lamang buksan ang sarili niya dahil ayaw niya akong makitang ganito. Lasinggera. Hayaan na lamang natin ang tatay mo, ne. Balang araw ay maiintindihan niya rin kung ano ang mga ginagawa ko. Sa ngayon hindi na muna ako mangingialam. Gusto ko munang makita niya. Sige na't matulog ka na. Huwag mo na lang isipin ang mga bagay-bagay na makapagbibigay sa iyo ng puro katanungan. Balang araw pag nasa tamang edad ka na, masasagot at mahanapan mo rin yan ng magandang kasagutan. Matapos ang lahat ng litanya ni Mamang ay agad na rin itong natulog. Samantalang ako'y nakaramdam pa ng pagkabalisa. Para bang kay hirap ipikit ng aking mga mata noong mga sandaling yon. Pakiubari ko'y sinisilaban ng katawan ko dahil sa nadaramang init. Akmang babangon sana ako nang bigla na lamang may nalaglag. Napabalikwas ako dahil parang sinadyang ihulog ang isang buwid sa gilid ng bahay namin. Akmang sisilipin ko na sana nang may narinig akong humihingal. Iyong tipong parang hinahabol ang hininga. Naalarma ako. Gawa ng baka may taong nais ng tulong. Dahil bata ako'y binuksan ko ang ilaw
para makita kung ano ang nangyayari. Akmang lalabas pa lamang ako nang biglang may pumatay ng ilaw. Noong una'y akala ko'y brownout lamang. Nilapitan ko ulit ang pindutan ng ilaw, sabay bukas, tapos ay namatay muli. Naiinis ako dahil para bang may kung anong nakikipaglaro sa akin. Maya-maya lamang ay nagising na si Mamang Lumoy. Ayaw kasi nitong maliwanag na pag nagpapahinga siya. Tapos ang nangyari, patay sindi pa ang ilaw. Akala ko'y pagagalitan ako ni Mamang Lumoy, pero may kinuha itong parang pulbo sa gilid at walang ano-ano'y isinaboy niya sa hangin. Kasabay noon ay ang pagsambit niya ng mga kataga. Tama na yan. Pag hindi ka tumigil ay palalabasin kita. Tinatakot mo pa ang bata. Imbis na sanang samahan mo na lamang baka naiihi. Gabi ngayon at hindi oras ng pakikipaglaro. Sige na, pailawin mo lang ilaw ng matapos ng bata sa gusto niyang gawin. Sino pong kinakausap mo, Mang? Ako po ba? Nangilabot ako kasi hindi ko talaga inaasahan ang muling pagbukas ng ilaw kahit hindi ko na ito pinindot. May narinig pa ako mahinang yabag dahil nga maliit lamang ang bahay at nakaangat ng bahagya sa lupa, kung kaya't ramdam ko ang pag-uga kung may maglalakad sa loob. Pero imbis na lalabas na sana ako, ay hindi na lang. Pinatay ko na lamang muli ang ilaw at bumalik na sa pagkakahiga. Nakahiga lamang ako pero lumilipad ang aking isipan. Kung ano-ano ang bagay na pumapasok sa aking ulo. Sa ganoong sitwasyon, inabutan ako na madaling araw hanggang sa nakatulog na lamang ako dahil sa antok. Kinabukasan ay ang aga ng ingay sa labas ng bahay ni Mamang Lumoy. Akmang babangon ako nang biglang nagsalita ang mamang. Tinatanong ako nito kung ano bang nangyari, bakit ang ingay sa labas. Hindi ko po alam, pareho lang po tayong kagigising lamang din. Baka po may inaayos lang sa labas, tsaka malay natin baka... Hindi ko na natapos ang aking pagsasalita dahil naalala ko ang mga kaganapan noong gabi. Bigla akong kinabahan dahil iniisip ko baka may taong nadisgrasya at hindi ko man lamang natulungan. Sinisi ng utak ko ang gabay ni Lola na Agta ang nakipaglaro ng patay sindi ng ilaw. Humugot ako ng malalim na paghinga bago lumabas. Pagbukas ko pa lamang ng pinto ay tumambad sa harapan ko ang mga pira-pirasong parte ng kung anumang hayop yon. Napatakip ako ng bibigat at masa ng maduduwal nang bigla naman akong hilahin ni Mamang Lumoy papasok. Pinakalma na muna ako dahil nakita niya na para daw akong namumutla. Nag-abiso si Mamang Lumoy na huwag daw muna akong lumabas. Lalo pat ayon sa kanya, mahina raw ang aking sikmura. Sumunod na lang din naman ako dahil grabe, parang hihimatayin ako sa takot dahil nga sa mga pinagkakaguluhan ng mga tao ay hindi lamang parte ng kung anong hayop. Parang sinadya itong ikalat sa tapat ng bahay ni Mamang Lumoy. Nanatili lamang ako sa gilid ng pinto at nakinig sa mga kapitbahay naming kinakausap si Mamang Lumoy. Maging ang mga ito'y nagmumungkahing patingnan ang mga hayop na ikinalat. Nailatag din nila na baka may galit ang kung sino mang gumawa ng karumal-dumal sa mga hayop na yon. Sa kabilang banda, narinig ko din ang pagsasalaysay ni Mamang Lumoy. Inalarma niya ang lahat na mag-iingat lalo na paggabi. Ayon pa kay Mamang, ang mga nakitang mga parte ng pinatay na hayop ay indikasyon na may aswang sa lugar. Hindi maiwasang magbulungan ng mga tsismosa. Gawa nga din na iisa lamang ang iniisip nila. May isang sumabat. Ayon dito, hindi pwedeng basta na lamang silang magbintang ng kung sino, lalo pat wala namang nakakita sa mga nangyari. Dagdag pa nito na para iwas sa kung anumang gulo, minungkahi niya na tumahimik na lamang daw, baka kung saan pa mahantong ang usapin at magdulot pa ito ng gulo. Sabi pa'y baka isang mabangis na hayop lamang ang may gawa ng ganon. Matapos magsalita ng lalaki, nagsitahimik na lamang din ang lahat. Isa-isang nag-alisan at naiwan si Mamang Lumoy at isa rin nitong kapitbahay na tumulong para linisin ang lugar. Mamang Lumoy, sino man na may gawa nito, baka may galit sa inyo. Isipin mo na lang, sa harap po mismo ng bakuran nyo ginawa. Kung sino man yan, sisiguraduhin niyang hindi ko siya mahuhuli sa akto.
dahil pag nagkataon, baka magaya siya sa mga hayop na to. Hindi na lamang din ako nagsalita nung araw na yon. Tumulong lamang ako sa pag-aayos ng mga kakailanganin ni Mamang Lumoy bago pa umuwi para magpalit ng damit. Kahit kasi hindi ko kayang tignan ng mga hayop na pira-piraso, pinili ko naman ang maghukay. Matanda na si Mamang Lumoy para sa ganoong gawain kaya nagpresenta ako. Magtatanghali na nang makarating ako sa bahay namin. Naabutan ko si Nanay Susan na nasa supat na kaiga. Hindi na nakapagsaing para sa pananghalian dahil ayon sa kanya, nakakaramdam siya ng paghilab ng tiyan at masamang pakiramdam. Nailahad din ng nanay kung ano ang naranasan nila noong gabi. Halos wala din daw tulog maging si Tatay Pedro. Nagpahinga lamang daw sila ng kaunti pero nagplano na si Tatay na dadalhin si Nanay Susan sa paggamutan. Samantalang hindi niya naman mautusan ng isa kong kapatid dahil maging ito hindi alam kung ano ang gagawin. Dinante ko na lamang ang mga palad ko sa noo ni Nanay Susan. Iniisip ko kasi na baka mainit ang katawan niya o di kaya ay may lagnat. Baka napagod lang ako anak, siya nga pala. Ano kaya kung tawagin mo na lang si Mamang Lumoy? Tinanggal kasi ng tatay mo ang nilagay ni Mamang kagabi na luya. Ewan ko ba dyan sa tatay mo? Parang may pinanguhugutan siya lagi sa tuwing nakikita niya si Mamang Lumoy na nanggagamot. Ang tatay niyo ni minsan hindi man lamang naglatag ng problema, lalo na kung patungkol ito sa mga nilalang. Hayaan niyo na po, Nay. Makakarating po ito kay Mamang Lumoy. Sige na po, magpahinga na po muna kayo. Hindi na ako nagsalita ng mahaba, bago sa inayos ko na lamang ang una ni Nanay Susan. Nakita ko rin ang isa kong kapatid na nakaupo lamang sa gilid ni Nanay. Animi wala itong kaalam-alam sa mga nangyayari. Dumiretso ako sa kusina na dapat sana ay kukuha ulit ng luya nang mamataan ko ang isang babaeng nakabandana ng itim sa likod bahay namin. Nakatayo lamang ito habang nakatingin sa akin. Hindi ko mawari kung sino dahil balot ng bandana maging ang kanyang muka. Hindi ko na lamang pinansin pa, pakakako isa lamang sa mga kapitbahay namin na napadaan. Saka mainit kasi, baka iyon ang gamit nito panghabla sa sikat ng araw. Maya-maya lamang ay bumangon ang tatay ko at pumunta sa sentro ng baryo para manghingi ng tulong sa isang volunteer ng baryo namin. Nanghingi pala siya ng tulong para madala ang nanay ko sa paggamutan. Hindi na kasi makabangon si Nanay Susan. Akman lalagyan ko si Nanay Susan ng luya sa damit nang bigla akong pinagalitan ni Tatay Pedro. Ayon sa kanya walang kwenta ang ginagawa ko at hindi niyon matutulungan si Nanay. Imbes daw nalagyan ko si Nanay ng mga kung ano-ano, alalayan ko na lamang daw sila dahil dadalhin na si Nanay sa paggamutan. Nalungkot ako sa mga pinapakita ni Tatay Pedro, lalo na ang lantaran niyang pagwaglit sa mga nangyari dahil sa mas pinaninindigan niya ang kung anong pinaniniwalaan niya. Ayon pa nga sa kanya, wala daw aswang. Ang mga kagaya ko daw na naniniwala sa mga ganon ay nananampalataya sa demonyo. Hindi na lamang ako nagsalita pa, nagligpit na lamang ako ng mga gamit namin ng aking kapatid dahil uuwi muna kami kina Mamang Lumoy. Sabi kasi ni Tatay, baka ma-admit daw si Nanay sa paggamutan at wala kaming kasama sa bahay. Minuto lamang ang nakalipas nang makaalis ng tinawag na ambulansya ng baryo. Hawak ko ang kapatid ko at ang kabilang kami ng mga gamit namin. Habang naglalakad, bigla na namang sumulpot sa kung saan ang ninang ko. Nakangiti ito habang binabati kami ng aking kapatid. Bali po ang kapatid ko hindi nagsasalita dahil noong pinanganak ito ay kulang sa buwan, kung kaya't lagi itong parang malamya. Mas may edad sa akin ito pero yung utak niya parang huli nang na-develop. Bago pa man makapagsalita si Ninang Terry, naunahan ko siya ng pagbati. Batid ko kasing parang iba na naman ang tingin niya sa amin ng aking kapatid. Magandang hapon po. Dadaan lang po kami. Pasensya na po Ninang pero nagmamadali po kasi kami. Hindi pa po kami nagtatanghalian at anong oras na. Kita mo si Ate Carla gutom na yan kanina pa. Ganon ba? Sa kayo pupunta? Gusto niyo sumama na lang kayo sa akin?
Wag na po, kina Mamang Lumoy lang po kami pupunta. Saka malapit na lang po eh. Sige po ninang, mauna na po kami. Ngumisi lang naman ito't may inabot na namang supot. Ngumiti lamang din ako sa kanya bilang tugon. Tinanggap ko ang supot na hindi ko naman inalam ang laman. Ayaw ko naman na mapahiya ang ninang kung hindi ko yun tatanggapin. Gutom na kami ng kapatid ko nang makarating kami sa bahay ni Mamang Lumoy. Dating gawi lagi lang naman iyon, nakadungaw sa bakuran niya. Kahit na may kalayuan pa kami, sinalubong kami ni Mamang dahil batid niyang mabigat ang daladala namin, kung kaya dali-dali niya rin kaming inalalayan. Habang kinuha niya ang bag na daladala ko, ay kumunot na naman ang noo ni Mamang. Ayon sa kanya, daladala ko na naman ang mabahong amoy ng akin ninang. Napatawa na lamang ako habang inabot sa kanya ang supot. Napailing na lamang si Mamang Lumoy habang sinusuri ang laman ng supot. Gaya ng naibigay sa akin noong nakaraang araw. Pagkain, hindi kayang kainin maging ng aso. Pinaupo lamang kami ni Mamang Lumoy sa mahabang upuan habang pinaghahanda kami ng pananghalian. Kasabi ng aming pagkain ay siya namang pagkuha niyo ng pampausok at nilibot ang buong bahay. Nakaramdam kasi si Mamang Lumoy ng kabigatan sa sarili at sa paligid. Tatahimik lamang sana ako. Ayaw ko na rin sanang ilatag kay Mamang ang mga kaganapan sa tahanan namin, pero sa kabilang banda, naiisip ko si Nanay Susan. Nag-aalala ako na baka kung ano ang nangyari sa kanya sa pag-amutan. Naluha ako sa puntong na ilahad ko na ang lahat ng kaganapan kay Mamang. Maging ito ay nanlumo rin. Dahil may posibilidad na may mangyayaring masama, hindi lamang sa bata, maging kay Nanay Susan. Napabigkas na lamang din si Mamang Lumoy ng panalangin at iniihip nito sa bunbunan naming magkapatid. Makailang beses iyon at naririnig ko ang taimtim na dasal na mabuksan ang kaisipan ni Tatay Pedro. Hindi ko na alam kung ano pang paliwanag na gagawin ko sa tatay ninyo. Nene, ikaw ang mas nakakaintindi, kung kaya't ikaw na ang bahalang mag-alalay sa mga kapatid mo. Ang tatay mo, hindi ko na maintindihan kung saan humuhugot ng sama ng loob. Di bale, magiging maayos din ang lahat. May awa ang Diyos. Malakas ang pananalig ko na maliliwanagan din ang tatay mo. Hayaan niyo na po siya, Mamang. Nananalangin din po ako. May awa ang Diyos. Naluluha pa si Mamang Lumoy habang niyakap niya kaming magkapatid. Noong hapong yon, hindi ako inutusang bumili ng tuba. Ayon kay Mamang Lumoy, iinom na lamang daw siya ng bino. Kasi kung aalis ako, walang magbabantay sa aking kapatid. Hindi iyon kaya ni Mamang dahil medyo iyakin. Hindi kasi sanay na may ibang taong kasama. Lalo pa kung hindi nakikita si Nanay o si Tatay Pedro. Nagimay na lamang kami ng igugulay para sa pagkain namin sa hapunan. Walang isda o kahit na anong sahog ang munggo na pinakuluan lamang ni Mamang Lumoy at nilagyan ng asin. Sinabi pa niya na maganda iyon kaysa kumain kami ng karne. Bago magdilim ay nakakain na kami. Pinatulog ko na lamang yung kapatid ko dahil baka hindi pa makakauwi ang mga magulang namin. Samantalang si Mamang Lumoy ay nakadungaw lamang sa bintana at nakatingin ito sa bilog na buwan. Napapaisip ako na baka nagsasagawa na naman siya ng ritual, pero hindi pala. Tumabi ako sa kanya upang makipagkwentuhan sana, pero bigla na lamang kaming nakarinig ng sitsit. Noong una, hindi naman pinansin ni Mamang Lumoy. Abala lamang siya sa pag-iinom ng mga natitira niyang bino sa maliit na baso. Habang nakadungaw sa labas, naglatag si Mamang ng iilang pangyayari kung bakit kay hirap maniwala ni Tatay Pedro sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang kanyang paghahayag, hindi maiubasan ni Mamang Lumoy ang mapaiyak. Dahil isa pala sa mga rason ay yung pagkamatay ni Papang Frances. Ayon sa kanyang pagsasalaysay, bago mamatay si Papang, nagkasakit daw ito ng malubha. Tapos ang naisana ni Tatay Pedro ay pagalingin ni Mamang ang ama. Sa kasamaang palad, hindi iyon gumaling. Bagkus ay napadali pa ang buhay nito dahil dapat pala
ay dinala ito sa doktor. TB ang sakit noon, ngunit inakalang inaswang lamang. Pagkakamaling pinagsisisihan ni Mamang Lumoy. Ayon pa kay Tatay Pedro, hangal lang taong maniniwala sa mga aswang kuno na kumakain ng laman. Natigil sa pagsasalita si Mamang nang may bigla itong nakita sa tapat ng bakuran niya. Bali ang sentro ng inuupuan naming dalawa na nakadungaw sa harapan ng bintana ay kanyang mismong bakuran. Nakaramdam ako ng sobrang kilabot nang ako mismo ang makasaksi kung paano tumuwad ang isang babae at tumingala sa malaking buwan. Iilang di pa lamang ang pagitan kung kaya't kitang-kita ko kung paano ito tinubuan ng pangil. Sisigaw sana ako dahil sa takot na bumabalot sa aking sistema, ngunit pinigilan ako ni Mamang Lumoy. Inilapit niya lamang ang kanyang bibig sa akin tenga para bumulong. Ayon sa kanya, kailangan ko manong huminahon sa mga ganon. Hindi kami makakaistorbo ng kapitbahay na nagpapahinga na. Siya na raw ang bahala. Dito ako humanga kay Mamang Lumoy dahil kalmado lamang ito at kumuha ng bolo na nakasukbit sa gilid ng bintana kung saan kami nakadungaw. Bali iyon kasi ang ginagamit namin pang sarado ng bintana. Sumenyas ito na para bang may inuutusan pero hindi ko naman iyon nakikita. Dagdag pa ni Mamang Lumoy na di umano nasa harap lang namin ang kanyang gabay. Nilinga-linga ko naman ang paligid pero wala talaga ako nakikita. Nagtanong si Mamang kung gusto ko daw bang makita ang kanyang gabay. Sumagot naman ako ng wag na dahil natatakot ako at baka hindi pa ako makatulog. Saka mas ayos na yata kung hindi ko to makikita. Habang maraan kaming nag-uusap, hindi namin namalayan na nakaalis na pala ang babaeng kanina ay nagpapalit ng anyo di kalayuan sa kinaroroonan namin. Buong akala ko ay wala na nga, kaya napasabi pa ako ng, "Mamang, baka natakot na yung aswang na lumapit dahil sa bantay mo na agta. Wala din palang sinabi ang..." Psst, hindi pa siya nakakaalis. Nasa paligid lang siya Ilang sandali ang lumipas nang makarinig ako ng mahihinang paghangos na may kasama pa itong pag-angil. Sa puntong iyon, pinili na nito na isarado na lamang ang bintana. Maging ang pintuan ay nilagyan niya ng mga harang. Inayos niya rin ang mga sandatang pwede niyang magamit kung sakaling looban kami. Ayon pa sa kanya, ramdam niya ang pagiging agresibo ng nilalang, lalo pa noong bigla nitong hampasin ang bahay namin. Habang nakikiramdam, nasa tabi namin ang aking kapatid. Nilagyan ito ng panaming ni Mamang Lumoy, maging ako'y sinabitan ng luya, bawang, sa laylayan ng aking damit. Kasabay ng naririnig namin pagdadabog sa labas, ay siya ring pagsambit ni Mamang Lumoy ng usal pang proteksyon. Hindi ko siya nakitaan ng pagkabahala o takot sa kung anong mararanasan namin ng gabing yon. Bagkus ay nanatili lamang itong kalmado at hinamon pa ang nilalang na pumasok. "Sige, yan lang ba ang kaya mo? Ang takutin kami? Pwes sinasabi ko sa iyo, hindi kami takot sa iyo at kilala kita, Terry. Oras na hindi ka umalis dyan ay may kalalagyan kang hayop ka. Sa dami-dami ng tao sa baryong ito, hindi ka na talaga natapos sa pamilya ko." Sa pagkakahawika niya noon, bigla naman tumahimik. Akala ko noon ay talagang papasukin na ng nilalang ang bahay ni Mamang Lumoy. Bagaman hindi naman kami natakot, pero syempre, iniisip ko kung ano ba ang puwersa ng bata at isang matandang lasinggera. Hindi ko alam kung saan umuhugot ng lakas ng loob si Mamang. Pero ang pagkakaalam ko lang, dati na talaga itong matapang, hindi lang talaga siya mayabang. Halos buong gabi kaming hindi nakatulog ni Mamang dahil pinakikiramdaman namin kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi naging madali ang pagtulog para sa amin, lalo pat hindi namin tiyak ang mga magaganap. Nipikit ay hindi ko magawa. Hindi lang dahil sa may takot akong nararamdaman, ngunit nag-aalala ako sa aking mga magulang, lalo na sa aking nanay Susan. Hindi pa uso ang cellphone na telepono noong mga panahong ito, kung kaya't sadyang mahirap ang sistema. Tahimik na ang paligid
Tanging mga pagtilaok ng manok ang maririnig. Bumangon din si Mamang Lumoy para magpainit ng tubig. Ayon pa sa kanya, nakaramdam kasi siya ng pagkaantok at tanging kape ang pinili niyang pampagising. Maaga pa lamang ay maingay na mga kapitbahay naming mga tsismosa. Paano ba naman yung paligid ng bahay ni Mamang Lumoy ay may mga marka ng kalmot. Mababakas kasi dahil yari lang sa plywood ang dingding nito. Meron pang mga ikinalat na mga balahibo ng kung anong hayop. May isang kapitbahay ang nagsalita. Ayon dito, binabalik-balikan daw ng nilalang ang bahay ni Mamang dahil andoon kami ng aking kapatid. Dagdag pa nito, lapitin daw talaga kami ng nilalang dahil mahihina ang aming mga dungan. May isa pang nagmungkahi kay Mamang Lumoy na magsagawa ng pagtuos. Yung ritual gamit ang mga manok para daw mahatak ang dungan naming magkapatid at mailayo kami sa kung anong nilalang na yon. Nagsang-ayon naman si Mamang Lumoy. Ayon pa sa kanya, napapanahon na rin daw siguro na gumalaw na siya na hindi naaayon sa ama namin. Dagdag pa niya nung mga panahong yon, kailangan ko ng tulong. Tinago niya pa yon sa tatay ko dahil ayaw niyang mag-away na naman sila nang dahil lamang sa magkaibang paniniwala. Patawarin niyo ako, apo. Sana'y hindi ito ang mga naranasan niyo kung maayos lamang kami ni Pedro. Panahon na lang ang makapagsasabi kung maayos pa ba kami o talagang papairalin ng tatay niyo ang galit sa akin. Naiiyak na paulit-ulit na nagsasambit si Mamang ng patawad. Wala naman akong magawa kundi yakapin ito. Ramdam ko ang kabigatan sa kanyang sarili, lalo pat hindi sila maayos ng nag-iisa niyang anak. Binabagabag siya ng kanyang konsensya dahil kahit maturingan siyang magaling na mananayhop, pero pagdating sa amin na kanyang pamilya, iniisip niyang palpakan lahat. Sa ganoong sitwasyon kami naabutan ni Tatay Pedro nang makita siya ni Mamang bigla itong kumalas sa pagkakayakap sa akin at umayos ng sarili. Sinikap ng matanda na hindi makita ng anak niya na pareho kaming nag-iiyakan. Tinanong niya pa ito kung kumusta sa kabila nang nakikita niyang katamlayan na aura ni Tatay Pedro. Mariing sinambit ng ama ko na hindi maayos ang lagay ni nanay. Ayon sa kanya, sinabi ng doktor na baka palalabasin ng bata ng puwersahan dahil sa kadahilan ng maging ang doktor ay hindi alam. Dagdag pa niya, pinapili daw siya kung sino ang bubuhayin, si Nanay Susan o ang bata. Ito yung araw na sobrang mabigat na dinadala naming alalahanin. Nilatag ni tatay na kailangan niyang pumili sa dalawa, pero kailangan niya rin ng pinasyal upang maisakatuparan ng nasabing operasyon. Tumahimik si Mamang Lumoy. Alam niya na gagawin ng aswang ang lahat para lamang makuha ang gusto. Dahil sa nangyari, nagmungkahi si Mamang Lumoy na kung maaari niyang makita si Nanay Susan kahit sandali lamang. Gusto niya lamang ikang makamusta ito ng personal. Maging kami ng kapatid ko ay nagpaalam din kay Tatay Pedro na sumama. Sa kabilang banda, mahinahong napapayag namin si tatay sa kondisyong susunod kami sa mga pag-uutos niya. Lingid sa kaalaman niya na may plano si Mamang. Alam niya na hindi naman pwede sa mga buntis ang mag-inom ng kung anong gamot, kung kaya't nakakasigurado siyang maaayos niya pa ang lahat. Ayon pa sa kanya, walang sakit o problema sa pagbubuntis si nanay. Ang lahat ay kagagawan ng asubang na ninanais makuha ang sanggol ng sapilitan. Bago pa man magtanghali nakagayak na kami. Karga ni Tatay Pedro ang kapatid ko, samantalang nakaalalay naman ako kay Mamang. Nakahawak ako sa mga kamay niya habang may kung ano itong kinakabit sa laylayan ng damit ko. Ne, huwag kang maingay ha. Para yan sa nanay at kapatid mo. Para saan po ito, Mang? Saka baka makita tayo ni tatay. Dito ko na lang po ilalagay sa bulsa. Ayon pa sa paliwanag ni Mamang, gagamitin daw namin iyon pag dumating kami sa paggamutan. Isang luyang may sangkap ng halamang gamot na gagamitin niya sa pagsusuri kay Nanay Susan. Gusto niyang makasiguro na mabibigyan niya ng proteksyon ng nanay. Emosyonal man o spiritual. Hindi niya basta lang ipapaubaya sa kung kaninong doktor
ang sitwasyon ng Nanay Susan ko. Ilang sandali ang lumipas sa bungad ng paggamutan na hinto ng bahagya si Mamang Lumoy. Nagbibigkas ito ng mga kataga pero pabulong. Naririnig ko dahil masyado akong malapit sa kanya, samantalang si tatay at ang kapatid ko'y nauna nasa loob. Bago kami pumasok ni Mamang, nag-ihip pa ito ng mga usal para pamproteksyon sa mga elemento o mga nilalang na mayroon sa lugar. Naniniguro lamang si Mamang na kung meron man, mahabla niya kaagad dahil ayaw niyang may sasagabal sa kanyang lihim na gagawin. Kasama nga raw namin pala ang kanyang gabay, ito daw ang umaalalay kay Mamang, lalo pat maging ito daw ay nagsasabing delikado ang buhay ng Nanay Susan dahil nga sa asubang na yon. Ilang sandali ang nakalipas nang marating nga namin na may nakahilerang pasyente. Gawa ng mga wala namang pribadong silid para sa nanay ko dahil may kamahalan ang bayad doon. Kung kaya't nagtiyaga lamang kami sa pampublikong hanay para sa mga pasyente. Ando na yung halo-halo ang mga nakahiga, halo-halo ring sakit ang nakakalat doon sa lugar. Nagmukay si Mamang Lumoy na ilabas muna kami ni tatay. Ayon kasi sa kanya, baka mahawa pa kami ng kung anong sakit sa loob. Inabisuhan niya rin si Tatay Pedro na ilayo muna kaming dalawa ng kapatid ko kay Nanay Susan dahil nag-aalala ito na baka madami kami sa kanyang gagawin. Kahit naguguluhan si Tatay Pedro, hinayaan niya na lamang si Mamang Lumoy. Ayon pa sa kanya, kahit anong klaseng tulong ay tatanggapin niya, maligtas lamang si Nanay Susan at ang sanggol na nasa sinapupunan nito. Anak, iho, patawarin mo sana ako kung ano man ang galit dyan sa loob mo. Nakikiusap akong iwaglit mo na muna para sa asawa at sa mga anak mo kahit ngayon lang. Mang, wala naman ako magagawa kundi ang manalangin. Ayaw kong mawala ang asawa at anak ko. Lalong ayaw ko ding mamili. Tumutulo na ang luha ni Tatay Pedro habang hinahawakan niya lang ako sa aking kamay at inilabas kasama ng isa ko pang kapatid. Samantala, doon sinikap ni Mamang Lumoy na masuri ng maayos ang kalagayan ni Nanay Susan. Mainit ang katawan nito na animoy nilalagnat. Naninigas ang parting tiyan na para bang ayaw niya ron ay pahawak dahil masakit. Maingat namang inilabas ni Mamang ang isang maliit na luya. Pasimple lamang daw niya itong tinipak kasama ng mga katagang may kalas sa kung anumang marka ang iniwan ng aswang. Mula noo, pulso hanggang sa paa, nilagyan ni Mamang Lumoy ng guhit pakros gamit ang luya. Nainturo ito sa bandang tiyan. Doon kahit na nasasaktan si Nanay Susan, pinilit ni Mamang Lumoy na bahagyang ihagod ang luya na sinasamahan pa niya ng pagdarasal ng taimtim. Maya-maya lamang daw ay nakaramdam ng paghilab ng tiyan ng nanay ko at nagpakawala ito ng sobrang bahong hangin. Halos lahat ng nandoon ay napatakip ng ilong dahil sa pagalingaso ng mabahong hangin. Napatawa naman si Nanay Susan dahil parang biglang may kung anong natanggal sa kanyang tiyan. Nakaramdam daw siya ng ginhawa na para bang walang nangyari. Ang baho ng kinarga niya sa tiyan mo ah. O ano, uwi na tayo. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkakamali. Siya pa rin ang salarin. Pero hindi bale. Hindi pa yan siya titikil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Pero kung dati nadala pa niya ako sa pakiusap, ngayon ay hindi na. Muntik ka na namang madala ng hayop na aswang na babaeng yon. Para pong nakahabag ako, Mang. Saka parang gumaan ang pakiramdam ko. Pabulong naman ni Nanay Susan. Ilang minuto ang nakalipas nang pinatawag ni Mamang Lumoy si tatay. Ayon dito, magliligpit na sila para makauwi. Noong unay ayaw maniwala ni Tatay Pedro, hinintay pa nito na masuri muli ng doktor si Nanay Susan. Nagulat na lamang ang doktor sa naging resulta. Noong hapong iyon, pinalabas na sila ng paggamutan. Hinatid sila ng ambulansya pa uwi dahil ayon kay Tatay Pedro, baka mabinat ang nanay kung palalakarin nila. Halos buhatin pa nga ito ni tatay, masigurado lamang na hindi mabinat. Noong hapong iyon, hindi na muna umuwi si Mamang Lumoy sa bahay niya. Ayon pa sa kanya, siguradong magwawala ang nasabing aswang dahil nakalas niya kung anumang markang ikinabit kay Nanay Susan.
Dagdag pa niya nakakasigurado daw siyang babalik ito para puwersahin kunin ng sanggol. Walang kibo pa rin si Tatay Pedro pero naglatag ito ng lamesa sa sala. Ayon sa kanya, para daw doon kami sabay-sabay na kumain. Nararamdaman kong parang nahihiya si Tatay Pedro kay Mamang Lumoy kung kaya't binulungan ko si Tatay. Kung maaari tay maglatag ka ng itatagay, sabayan mo si Mamang para makapag-usap kayo na maayos. Mas mainam na maihayag mo sa loobin mo kay Mamang nang sa gayon ay maayos niyo pa ang dapat niyong maayos. Nakikita ko sa mga mata mo tay ang pagkahiya lalo pat ilang taon mo ding tiniis na hindi ko buin si Mamang Lumoy. Nahihiya ako sa Mamang Lumoy mo anak. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko at para bang kahirap para sa akin ang maghingi ng tawad sa kanya. Bago pa nilokob ng kadiliman ng lugar, nakapaganda si Mamang Lumoy ng mga papausok, mga goma, dahon ng suha, pati dahon ng kawayan na isinama na niya. Akala ko noon ay pangtaboy lamang ng mga lamok, pero ayon kay Mamang, pangontra pala iyon sa mga nilalang. Ayon ng mga aswang ang amoy ng nasusunog na goma, di umano masakit ito sa kanilang pangamoy. Naghanda na rin si Mamang Lumoy ng ilang bolo, samahan pa ng itak na kung hindi ako nagkakamali, iyon ang binibitbit ni Tatay Pedro sa tuwing nagpapalaot para mangisda. Gumawa na rin si Mamang ng lana na mula sa niyog na nakuha ko noong nakaraang araw sa binilhan ko ng tuba. Hindi kasi nagamit yun nang biglaang nagkasakit si Nanay Susan. Ginayat ni Mamang ang niyog at nilagyan niya ito ng kung anong mga sangkap at ibinigay niya kay Nanay Susan. Ayon sa kanya, ihaplas lamang iyon ni nanay ko kung nararamdaman nito ang paghilab. Nailahad na rin ni Mamang na magbibilang na lamang sila ng oras. Bandang pagbaba ng malaking buwan, kasabay ng pagdaloy ng tubig sa ilog, ay lalabas na ang aking kapatid. Napaisip naman si nanay kung paanong nalaman ni Mamang. Ni Doktor ngay wala man lamang sinabi kung anong oras pa ang bibilangin. Samantala, kami naman ng kapatid ko'y tahimik lamang sa gilid habang pinagmamasdan sila na abala sa paghahanda. Mag-aalas 7 na ng gabi noon nang bumili si Tatay Pedro ng isang galong bino kulapo. Sabi pa niya, susubukin ng Mamang Lumoy kung hanggang saan ang kaya nitong inumin. Saka siyempre habang tumatagay, nandoon ang paglalatag ng mga kwento at paghalungkat sa nakaraan. Habang nakikinig nga ako sa kanila, naiiyak ako dahil sa kung anong hugot sa bawat kataga na nailalatag nilang dalawa. Naiyak na nga rin si Nanay Susan dahil panay na lamang ang paghingi ni Mamang ng pasensya sa anak hanggang sa biglang may lumapag sa bubungan. Animoy isang buwig ng niyog ang bumagsak doon. Mabuti na lamang at matibay ang yero at hindi ito basta-bastang nabuwal. Nagkatinginan kaming lahat dahil sa gulat. Si Mamang Lumoy ay napatawa dahil ayon sa kanya, dumating na ang pinakahihintay niyang bisita. Kalmado lamang talaga si Mamang habang hinuhugot ang bolo sa gilid. Gayon din si Tatay Pedro. Kinuha nito ang itak na isinukbit lamang sa tagiliran. Maya-maya pinarinig nila ang naghahangos na parang hinahabol nito ang kanyang paghinga. Habang pinupugpug ang bubungan ng aming bahay, nakaramdam din ako ng takot ng mga oras na yon. Lalo pa nung biglang tinuklap ng nilalang ang yero, sentro kung saan kami nakaupo ng aking kapatid. Napasigaw ako sa gulat at dala na rin ng takot dahil sa nangyari. Sinutsot ni Mamang ang siwang na ginawa ng nilalang habang si Tatay Pedro ay naghihintay kung papasok ba ito o mananakot lamang. Lumipas ang ilang sandali nang makaramdam kami ng mahinang yabag mula doon sa bubungan. Hinayaan na muna ito ni Mamang Lumoy at ni Tatay Pedro bagos ay niyaya nila itong tumagay. Ayos ka rin, Terry ah. Akala mo hindi kita kilala no? Nung una pinagbigyan pa kita. Inaabuso mo naman yata ang kabaitan ko. Saka ano pa ba ang problema mo? Marami kang alagang baboy. Bakit hindi mo na lamang ibuhos doon ang pagkasabik mo? Tantanan mo ang pamilya ko. Dahil kung hindi, tatagpasin ko yung ulo mo. Marami itong binukula po na itinatagay namin. Baka gusto mo munang tumagay din. Hala sige, pumasok ka. Pero wag dyan sa bubong. Ikaw rin na mag-aayos niyan bukas.
Sabay tawa nito na para bang nang aasar. Biglang tumahimik ang lugar. Maging yung mga yabag na kanina lamang ay naririnig ay bigla na lamang nawala. Mahabang katahimikan ang nangyari. Halos maghahating gabi na't hindi pa nakakatulog si Tatay Pedro at si Mamang Lumoy. Hindi rin naman sila napapanatag dahil sa mga paramdam ng nilalang. Nakaisip ng plano si Mamang. Nakita niya kasi ang ginamit ni Tatay Pedro na kawit sa pamimingwit. Marami ito dahil ginagamit ito ni Tatay Pedro hindi lamang sa isda kundi maging sa mga malalaking igat. Kumuha si Tatay Pedro ng mga nylon. Inilatag iyon sa mga bintana saka sa pintuan at maging sa bubong ay nagagis din ng maraming kawit. Nag-appear pa ang dalawa nang matapos nilang ilibot ang mga patibong. Nakatulog ako bandang madaling araw na, samantalang buhay na buhay pa rin sila Mamang at Tatay Pedro. Naghahagigikan pa ang mag-ina dahil sa tama na rin ang binong iniinom nila. Habang ginagawa nila ang kanilang plano, sa isip ko lamang, siguradong kahit na sino ang mapadaan sa mga sinabit nilang mga kawit, malamang ay malalagay sa peligro. Ang lalaki pa naman ng mga kawit na ikinabit nilang dalawa. Nagising ako nang may marinig akong ingay. Akala ko'y umaga na. Pagdilat ng mata ko'y tumambad sa harapan ko ang nakabiting tainga ng kung anumang hayop. Akala mo'y makakaligtas ka pa. Hala sige, tagain mo Pedro. Nako, imbis na baboy ang ilalatag mo bukas, ulo mo ang isasabit namin Tere. Mang, sayang hindi ko naabutan pero sigurado ako babalikan niya itong tainga niya. Kala ng aswang na yun matatakot tayo. Hala sige, pumasok ka pa. Mahalatang bago lamang iyon dahil may bakas pa ito ng pulang likidong tumutulo. Aakalain mo tainga iyon ng baboy dahil sa lapad. Tumingin ako kay Mamang Lumoy na nooy hawak-hawak niya ang bolo. Nasa gilid si Tatay Pedro na hawak ang itak na may bakas din ng dugo. Kinukurap-kurap ko pa ang mga mata ko kasi iniisip ko kung ano ang nangyari. Akmang babangon sana ako nang bigla akong pinigilan ni Nanay Susan. Ayon sa kanya'y kumalma lamang ako habang hinahaplas niya ang aking tiyan. Dagdag pa ni Nanay, parang sumabog na raw ang panubigan niya at indikasyon na iyon na lalabas na ang bata. Imbis na kumalma ako, mas lalo akong nataranta dahil nakita ko na may mga dugo sa hinihigaan ni Nanay Susan. Napasambit ako ng mga panalangin dahil parang sinakop ng takot ang buo kong sistema. Hindi lamang dahil sa asubang, kundi sa murang edad ko'y nasaksiyan ko ang hindi kaaya-ayang pangyayari. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napasigaw ako na malakas para makuha ang atensyon ni na tatay na ng mga oras na yon ay nakikipagbuno pa sa aswang. Bigla namang tumalima si Mamang sa amin ng aking ina. Bitbit pa nito ang putol na tenga ng aswang na nakakawit. Itong batang ito'y kay liit pero parang kumakasigaw daig pang mikropono. Ano bang nangyari? Si Nanay Susan may dugo. Mang, dalian mo po. Manganganak na yata si Nanay. Wala sa loob na pinahawakan ni Mamang Lumoy sa akin ang tenga na nakakawit habang may kung anong kinakausap. Itinaas nito ang unan at pinakalma si Nanay Susan. Uutusan sana ako ni Mamang na kumuha ng palanggana, ngunit naalala nito na nagkalat nga pala ang mga kawit kaya sumirit na lamang ito at tinawag ang kanyang gabay. Hindi ko maintindihan kung ano ang mga sumunod na kaganapan dahil nga sa sobrang takot ko. Maging ako'y nasabit ang tainga sa kawit. Nang mga oras na yun ay hindi ko na alam kung ano ang aking mararamdaman. Matatawa ba ako dahil sa nangyari sa akin o matatakot dahil sa aswang? Nako, ano nang nangyari? Pedro, putulin mo na lang ang mga nylon. Malayo naman sa bituka yan Hayaan mo na huwag ka kasing paikot-ikot dyan. Ayan, pati tuloy ikaw, ay nakum bata ka. Kumalma ka doon sa gilid ng kapatid mo. Imbis na aswang ang mahuhuli natin Ang hapdi po Mamang, bakit po kasi napuno ng kawit ang bahay natin Huwag mo na lamang galawin anak, gagamutin ka na lang mamaya ha. Unahin muna natin ang nanay mo. Natatawa si Tatay Pedro habang inaalalayan si Mamang Lumoy. Batid niyang hindi na makakaabot pa sa paanakan ng asawa. Bagko sa inihanda na lamang iyon ni Mamang para mailabas ng maayos ang bata. Saktong palubog ang bilog na buwan
ng mga oras na yon kung kaya't parang tinaga ni Mamang Lumoy ang mga salita at lahat ng sinabi niya ay nangyari. Halos mabingi ako sa lakas ng sigaw ni nanay habang umiiri ito. Si Tatay Pedro naman ay isa-isang tinatanggal ang mga kawit sa paligid dahil alam niyang maraming makikiusyosong mga kapitbahay mamaya. Ilang minuto ang nakalipas nang marinig ko ang boses ng sanggol. Abot langit ang pasasalamat ni Mamang dahil lalaki ang anak ni nanay. Natatawa pa ito dahil ayon sa kanya, kamukhang kamukha pa ni Papang Pranses ang bata. Napalokso naman si Tatay Pedro dahil sa tuwa. Sa wakas, lalaki ang ikatlo niyang anak. Nililinis iyon ni Mamang nang lumapit si tatay. Nagpasalamat ito ng marami kay Mamang dahil kung nagkataong pinabayaan sila nito sa doktor, baka ika niya hindi niya nasilayan ng napakagwapo niyang anak. Hinagkanya rin sa noo ang asawa niya. Naging maayos ang lahat para sa pamilya namin. Noong umaga, maraming mga tsismosang kapitbahay ang napasyal sa bahay, hindi dahil sa may nanganak, kundi dahil doon sa tainga ng aswang. Kay bilis kumalat ng balita sa buong baryo namin at hinahanap kung sino ang salarin. Alam ni Mamang Lumoy kung kanino tainga iyon, pero hinayaan niya muna dahil ang gusto niya, iimbitahin niya iyon pag nagsagawa ng pagtutuos. Ilang araw din ang lumipas nang inihanda kaming tatlo para sa gagawing ritual. Nagtawag na rin si Tatay Pedro ng isa pang manggagamot na siyang gayong may katuwang si Mamang Lumoy. Nakipagkasundo sila sa isang dalubhasa sa pagbatak ng dungan. Ayon din kay Mamang, kinakailangan nilang tapusin anuman ang kasunduan sa pagitan nila ni Ninang Terry. Gusto niyang bawiin ang nailatag na ritual sa akin at lilinisin ang aking aura. Dagdag pa ni Mamang, magiging komplikado kung animoy may koneksyon pa rin ako sa nasabing aswang. Ang totoo at kalinawan sa lahat, si Ninang Terry lamang ang aswang, hindi ang kanyang asawa. Noong una nahiya pa silang magbunyag ng mga sikreto nila dahil takot sila sa posibleng gawin ng mga taong nakapalibot sa kanila, pero sinuko ni Ninong Tonyo ang kanyang asawa. Ayon sa salaysay niya, noong una pa lamang silang nagsama, hindi pa naman ganap ang pagiging aswang ni Ninang Terry. Ang problema ay tinanggap nito ang bertod na mula sa ama na bantog ding aswang sa aming lugar noong araw. Buong akala namin ay magiging maayos ang lahat. Naihayag din ng mag-asawa na hindi nito sadyang mga nangyari. Alam ng buong baryo kung paano ito nanginginain sa mga alagang baboy dahil sabi nila ayaw nilang makaperwisyo. Ngunit kahit anong kontrol kung aswang ang napapaloob sa katawan ng isang tao, maghahanap ito ng mabibiktima. Nangingi ng tawad si Ninang Terry at nangako magpapagamot upang gumaling at makawala sa sumpa. Maniwala man kayo sa hindi, iba ang tingin ng paligid sa taong may pera. Masasabi ko na sa kwentong ito ay hindi para matakot o manakot ng kung sino, pero sa sariling karanasan ko, masasabi ko na lamang na dahil sa impluwensya ni Ninang Terry, kung kaya't marami ang tumulong noong ginusto niyang magpagamot. Dito ko rin naiintindihan ng pagiging aswang ay isang uri ng sumpa na nagbibigay sa isang tao ng kakaibang sakit. Kung ano man ito, kung tawagin yan, hindi ko alam. Sa pagpapatuloy ng kwento, nagsagawa ng ritual ang pinagsanib na puwersa ng mananayhop at manggagamot. Nagsagawa sila ng tuos, naganda ng 7 puti at 7 pulang manok. Mga kakaning walang asin, niluto yun sa isang malaking kaldero. Ayon pa kay Mamang Lumoy, ang nagsasagawa ng tuos ay hindi dapat maingay. Lalong hindi ka pwedeng magyaya o mag-imbita. Kung sino lamang sa parte ng pamilya ang pwedeng tumalo, yun lamang yon. Matapos ang araw ng tuos, sinundan ito ng araw ng pagtakos. Sinubok ng albularyo ang kakayanan ni Ninang Terry. Maniwala man kayo o sa hindi, yung tenga niyang naputol na nasabit sa kawit, tumubo iyon ng panibago. At ang nakamamangha kasi noong ginagamot siya, sinukat kung paano humaba ang kamay niya. Saksing buhay ako kung paano sinukat ng albularyo ang kanyang katawan sa pamamagitan ng mahabang puno ng kamuting kahoy. Matagal ang proseso ng gamutan pero tiniis iyon ni Ninang Terry, lalo pa noong nakikita niya rin
na paunti-unting bumabalik sa normal ang pagmumukha niya, maging ang Noy hindi nakakapag-ayos na laging dugyutin ay nabago nung nailabas niya ang bertud na naipasa sa kanya. Buong akala namin ay maayos na, buong akala namin ay tuluyan na siyang gumaling. Hindi pala. Ang lahat ng ginawa ng albularyo ay nasayang noong natagpuan si Ninong Tonyo na wakwakang tiyan at wala ng buhay sa mismong bahay nila. Walang makapagsabi kung ano ang nangyari matapos ang patayang iyon. Biglang naglaho ang ninang ko na wala siya sa baryo namin ni hindi ko na siya nakita magmula noong mamatay si Ninong. Kung ano man ang mga nangyari matapos ng gamutang yon, ang malaking katanungan na naiwan sa aming isipan. Paano at bakit sa kabila ng paggamot kay Ninang ay bumalik pa rin ito sa pagkaaswang? Maraming haka-haka na dahil sa ugat mismo ni Ninang nananalitay ang pagkaaswang niya, kung kaya't kung gagaling man ito, may pag-asang babalik din kung gugustuhin ng isang aswang. Siguro ngay mas gusto niyang maging aswang. Sa pangkasalukuyan, sa awa ng Diyos, gumaling kami ng ate Carla ko. Hindi nga lamang madali ang naging proseso, pero sa tulong ng mga taong nagmamahal sa amin, kung kaya't nabuhay kami ng normal at hindi nasakitin. Marami lamang ako mga bagay na natutunan dahil sa karanasang iyon, at ang totoo, binabalikan ko sa utak ko ang mga karanasan na para sa iba ay kakaiba, pero sa kagaya ko na nakaranas noon, masasabi kong hindi ka panipaniwala pero totoo at hindi katang isip lamang.